Walang patid sa pagluha si Sandara habang binabasa ang mga kondisyong hinabili ng kanyang ama. Akala ko talaga, hindi na sumagi sa isip ni Daddy na buhay pa ako. Akala ko, tuluyan na siyang naniwala na patay na ako. Akala ko, kinalimutan na niya ako. Pero hindi pala. Nasa harapan ni Sandara ngayon ang mga papeles kung saan nakalagay ang kondisyon na ibinigay nito sa mag-inang Allison at Alma. Nasa kanya pa rin mapupunta ang kumpanya kung sakaling buhay siya. Kaya madali niyang naibenta ang kumpanya kay Axus at nilipat lahat ng assets sa private account niya na ginawa ni Axus para sa kanya. Walang naiwan maski piso na maaaring mapunta sa mag-ina. Lahat ng iyon ay pinaliwanag ni Axus bago pa sila makipagkita sa dalawa. Sa tulong ng binata ay madali niyang naibenta ang kumpanya at naisakatuparan ng lahat ng ganun kabilis lamang. Nakapagtataka lang dahil mukhang hindi na bahalang mag-ina kung hindi naging kampante pa na mapupunta sa kanila ang lahat. Nang makita ni Sandarang pag-alala sa mukha ni Axus ay ngumiti siya sa binata. Hindi ako umiiyak dahil malungkot ako, Axus. Sa katunayan ay masaya ako kasi tinulungan mo kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin. Pinahid ni Sandara ang luha at lumapit sa binata. Ganun na lamang ang paninigas ng katawan ng binata nang yakapin siya ni Sandara. Sa ilang buwan na magkasama sila, hindi pa rin siya masanay-sanay sa ganitong kilos ng dalaga. Sa tuwing yayakap o didikito sa kanya ay laging parang kinokuryente ang katawan niya. Axus, salamat ha. Alam mo ko hindi dahil sa'yo. Sa inyo nila Tita Camila. Siguro wala akong lakas na loob na balikan sila. Pero dahil sa tulong nyo, ng pamilya mo hindi nagawa kong bawiin ang lahat ng sa akin. Salamat talaga ha. Tumikim siya at inalis ang bara sa lalamunan. I'm doing this because of you, Sandara. Katulad ng ilang beses ko nang pinangako, hindi ako papayag na masaktan ka ng sino man. Hinawakan ni Axus ang mukha ni Sandara at sa pamagitan ng kanyang labi ay tinuyo niyang luha nito sa mukha. Ngayon ang daddy mo na lang ang kulang para sumaya ka. Napangiti si Sandara nang maalala ang ama. Excited na ako makita si Daddy Axus. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya tungkol sa'yo at sa pamilya mo. Tumikim si Axus. Siguro naman ipapakilala mo ko bilang fiancé mo sa kanya, hindi ba? Natawa si Sandara nang mapansin ng bahagyang paglunok ni Axus. Teka, bakit parang kinakabahan ka? Parang hindi naman ikaw ang Axus na kilala ko. Panunod yun ng dalaga. Si Axus de la Cuesta, mukhang kabado kaya hindi ng dalaga mapigilan ng matawa. Tss! Nag-iwas ng tingin si Axus. Hindi siya kinakabahan. Hindi lang niya alam kung paano haharapin ang ama ni Sandara. First time niyang magkanobya. Hindi rin ang tipo ni Axus ang bastang umingiti sa sinuman. Paano kung masindak niya ito nang hindi niya namamalayan? Basta, I'm not scared, okay? Hindi ko lang alam kung paano haharap sa future biyanan ko. Nakangiting kinuha ni Sandarang kamay ng binata. Puno ng pagmamahal na tumingala siya upang salubungin ang mga mata ni Axus. Hindi mo kailangang kabahan, Axus. Basta sabihin mo lang na mahal mo ko. Sapat na yun kay Daddy. Lahat ng magulang, nagiging kampante kapag minamahal ng tapat ang mga anak nila. Kahit itanong mo pa kay Tita Camila, sigurado ako na yun din ang isasagot niya. Kabadong tumikim si Axus. How about I tell him that I could kill anyone who hurts you? Malakas na tumawa si Sandara sa sinabi ni Axus. May kinapula ng mukha ng binata sa pagkapahiya. Alam mo Axus, kung magsalita ka, para kang goons. Katulad mga mafia movie na napapanood ko. Kumunot ang noon ng dalaga nang mapansin ang pananahimik ng nobyo. Axus, joke lang. Hindi ka naman mabiro. What if totoo ang sinabi mo? Seryosong tanong ni Axus. He was nervous while waiting her answer. But to his surprise, Sandara laughed. Bakit Axus? Totoo ba ang mga mafia? Hindi naman hindi ba? Saka malabo yun. Hindi ka naman masamang tao para maging mafia, hindi ba? Hinawakan ni Sandarang kamay ng nobyo. Tara sa kusina. Gusto kong panoorin mo kung paano ako magluto. Sandara, I'm serious. Hinigit ni Axus ang dalagat seryosong tinanong to. What if you meet someone like that and that someone happens to be me? Would you accept me? Ngumiti lamang si Sandara, ngunit hindi seneryosong katanungan ng binata. Hindi ko alam, Axus. Saka ko naiisipin kapag nagkatotoo ng biro mo. Tara na sa kusina. Biro? Kung kanina'y kabado siya sa paghaharap nila ng ama ng dalaga, mas lalo na ngayon numukhang hindi gusto ni Sandara ang idea na isa siyang mafia. Boss, humahango sa dumating ang 2 tauhan ni Axus dalang masamang balita. Hindi namin matagpuan ang ama ni Ma'am Sandara.
Ang tanging nakita namin sa gubat na pinag-iwanan sa kanya ay mga bakas ng dugo't punit nitong damit na nagkalat sa gubat. Mukhang iniwan doon ng ama ni Ma'am Sandara upang ipakain sa mga hayop na naroon. Naglabas ng ilang litratong lalaki. Hindi lamang yun, boss. Kung sakaling hindi nga ang hayop ang may gawa, baka mga lalaking itong pumatay kay Mr. Kuwangko. Malakas ninampas ni Axos ang kamao sa mesa. God damn it! Halos maglabasan na ugat ng binata sa galit kina Alma at Allison. Nang kunin ng binatang litrato sa lalaki upang makita ang mga taong nagtungo doon ay kumunot ang kanyang noo. Kamukha ng isa sa lalaking nagtangkang pumatay kay Sandarang isa sa mga to. Napansin niyo ba, boss? Kamukha ng lalaki sa headquarters ang nasa litratong yan. Tumiim ang bagang ni Axos. Ipa-torture ang 5 lalaking nahuli. Tanungin niyo kung anong alam nila sa nangyari sa ama ni Sandara. Yes, boss. Tugon na lalaki bago magala na nagpaalam sa amo. Shit! Galit na inampas ni Axos ang kamao sa mesa. Mapapatay talaga niyang mga lalaki yun sa oras na malaman niyang may kinalaman ang mga to sa nangyari sa ama ng dalaga. Iha, bakit naman magkahiwalay pa kayo ng kwarto ni Axos? Ilang buwan na lang naman ikakasal na kayong dalawa. Hindi pa ba kayo pwede mag-loving-loving na kayo kaagad para magkaapo na ako? Inabutan si Sandara ng isang baso ng tubig ni Camila nang mabulunan to. Mommy, saway ni Axos sa ina. Kahit ang totoo ay yun din naman ang gusto ng binata. Pero dahil mahal niya si Sandara, hindi niya ito pwedeng pilitin at biglain. Kasi po tita, hindi pa po kami kasal ni Axos. Napag-usapan na po namin to. Magsasama po kami sa isang kwarto kapag kasal na po kaming dalawa. Sagot ni Sandara. Kahit na may nangyari na sa kanila, ang totoo ay naiilang pa rin siya na makasama si Axos sa isang kwarto. Kaya nga kapag nauuna siyang gumising ay nagbibisya kaagad at bumabalik sa kwarto niya. Tumango si Camila. Sa bagay iha, tama ka. Pasensyahan mo na ako at lang ako na magkaroon ng mga apo. Bumubungis-ngis panawi ka ng ginang. Siya nga pala, kailan gaganapin ang official engagement party niyong dalawa? Natigilan si Axos. Malapit na po tita Camila, hinihintay ko na lang po si daddy na dumating. Masayang sagot ng dalaga. Oh, tungkol dyan, tumikim si Camila tumingin sa anak. Nang makita nito na walang kibong binata at naunawaan ng ginang na hindi pa ito handang aminin sa dalaga, ang maaaring kinahinatnan ng sariling ama. Anak, kailan mo sasabihin kay Sandara ang totoo? Hindi ba't mas mabuti kung sasabihin mo sa kanya ang totoo? Tanong agad ni Camila kay Axos na mapag-isa silang dalawa sa study room. Umuga ng hangin si Axos. Wala pang resultang pinapagawa kong DNA test, mommy. Umamin ng mga tauhang inupahan ni Alma na hindi nagtagumpay ang kasama niya nang iligpit ang ama ni Sandara. Kaya hanggat hindi lumalabas ang DNA na pinapagawa ko, hindi ako susuko na mahanap ang kanyang ama. Bumuntong hininga si Camila. Naawa ko kay Sandara, anak. Kung kailan naturuan na ng leksyon sina Alma at Allison, saka naman nangyari to. Gusto lang naman ni Sandarang makita at makasamang muli ang daddy niya. Pero mukhang hindi na mangyayari pa. Nangit-ngit sa galit ang ginang. Napakasama talaga na mag-inang yun. Pati ang taong may sakit at walang kalaban-laban ay nagawa nilang. O Diyos ko, hindi ko ma-imagine na hinayaan nila tong iwan sa gubat at lapain ng mabangis na hayop. Dinampot ni Axos ang telepono ng tumunog to. Axos, nag-match ng 99% ng DNA sa mga ni Sandara mga dugong nakita sa gubat. Shit! Nangihinang binaba ni Axos ang telepono. Kinakabahan si Camilang makitang frustration sa mukha ng anak. Anong balita? Nag-match ang ama ni Sandara ang dugong natagpuan sa gubat, mommy. Napasabunot ang binata sa buhok. I don't know how will I tell her about this. Sigurado ako na masasaktan siya. Nangihinang umupo ang kanyang ina. Diyos ko, kawawa naman si Sandara. Kanina pa napapansin ni Sandara ang paninitig sa kanya ni Axos. Pakiramdam niya may gusto tong sabihin sa kanya. May iuutos ka ba, sir? Pabiro niyang tanong. Nalukot ang mukha ni Axos. Sir? Yes, sir. Malamang assistant mo ako dito sa office, kaya sir ang itatawag ko sa'yo. Nandito kasi sila ngayon sa office ni Axos. Kung may pag-uutos ka, sabihin mo lang, sir. Baka nakakalimutan mo. Hindi mo lang ako fiancé. Assistant/secretary mo ko. Hindi mapigilan ni Axos ang mapangiti sa kabila ng mabigat na dinadala ng kanyang dibdib. Sir, bakit mukhang malungkot ka ngayon? May problema ba tungkol sa meeting mo mamaya kay Mr. Narciso? Nang umiling ang binating na panguso si Sandara. Axos, huwag ka magseseryoso ng ganyan sa harap ni Daddy ha. Baka matakot siya sa'yo. Oho.
Tanging naisagot ng binata, pareho silang napatingin sa pintuan na may biglang pumasok dito. Napatulala si Sandara sa babaeng pumasok. Matangkad ito, maputi, makinis, clean cut ang gupit ng buhok pero napakaganda at mukhang kagalang-galang. Sir, I can't do this anymore. Hindi ko na kaya maging secretary ni Sir Sander. I quit. Nilapit ng babaeng sobre sa ibabaw ng mesa ni Axus. Kung hindi mo ko ibabalik as your secretary on your underground business, I resign. Nagtataas pa ba ang dibdib ng babae? Mukha itong galit na galit. Napailing si Axus. Mukhang may ginawang kapatid niya para magalit ng ganitong sekretary niya na mahabang pasensya. Love! Dahil nakabukas ang pintuan ay kanilang narinig ang malakas na sigaw mula sa labas. Napatakip ng tengang babae na marinig ang malakas na boses ni Sander. Ayoko na talaga. Nagmamadali itong tumakbo palayo. Humahango sa dumating si Sander. Si Lovely, nasan siya? Love! Maging si Sandari napatakip na rin ng tenga. Anong meron at bakit parang naghahabulan ng dalawa? Shit, Axus, bakit mo naman pinatakas si Lovely? Alam mo ba na ilang linggo na akong tinatakasan nun? Nang makita ni Sander si Sandari ngumitito. Hi Sandara, nanito sabay takbo upang habulin ng babaeng tinatawag nitong Love. Natampal ni Axus ang noo. Siguradong mapapagalitan sila ng ama ni Lovely na si Looney kapag nagsumbong ditong anak sa walang tigil na pangungulit ni Sander. Underground business. Samantalang hindi naman yan mawala sa isip ni Sandara. Ngayon lang niya narinig na may underground business si Axus. Lumapit si Axus sa dalaga at nilahad ang palad dito. Sandara, come on, let's have lunch. Tumitig siya sa nakalahad na palad ng binata. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Wala na siyang mahihiling pasa ngayon. May fiancé na mapagmahal at handa siyang protektahan. Tinanggap siya ng pamilya nito at minahal. Naibalik ng lahat sa kanya at malapit na ring managot ang mga ito. Ang daddy na lang niya ang kulang. Nakangiting tinanggap ni Sandara ang kamay ng binata. Axus, tumingalang dalaga at tumingin ng diretso sa mga mata ng binata. Kung sakaling isa ka sa mga mafia boss katulad ng mga napapanood ko. Tatanggapin ko, Axus. Tatanggapin din kita ng buong buo. Katulad ng pagtanggap mo sa akin. I love you. Samantalang tila natuod si Axus sa kinatatayuan habang nakatingin lamang kay Sandara. Katulad ng madalas mangyari, nagawa ng dalagang pabilisin na sobrang kabog ng dibdib niya. Ang sarap marinig mula sa labi nito na kaya siya nitong tanggapin at mahalin sa kabila ng malalaman nito. Hindi mapigilan ni Sandarang mapangiti habang magkahawak kamay silang dalawa ni Axus na naglalakad palabas ng gusali. Hindi naman itong unang beses na lumabas ang dalawa ng building na magkasama at magkahawak ng kamay, ngunit hindi pa rin maiwasan ng mga empleyadong mamangha sa dalawa. Lalo na sa binatang amo. Malaki ng pinagbago nito simula na magkaroon ng nobya. Grabe, sikat ka ba Axus? Kumunot ang noon ni Axus sa tanong ni Sandara. Kasi naman, halos lahat ng kababaihan nakatingin sa'yo. Daig mo pang artista? Aniya sabay mahinang tawa, nahigit ng dalagang paghinga na bigla siyang hilahin ng binata. Mga tingin lang ng mga babaeng napapansin mo, pero ang tingin ng mga kalalakihan sa'yo, hindi mo napupuna? Umasim ang mukha ni Axus. Tsk, kulang na lang ay agawin ka nila sa akin. Sinupil ni Sandara ang ngiti sa labi. Hindi niya maiwasan na makadama ng kilig kapag ganitong nagseselos si Axus. Nang mapansin naman ng binatang nagpipigil ng ngiti ng dalaga, ay lalo siya nitong napasimangot. Mukhang natutuwa ka pa. Tsk, hindi mo yata alam kung paano ko tunin na magselos ha? Nag-iwas ang tingin si Axus. Nothing, never mind. Sir, napahinto silang dalawa nang nakangiting lumapit ang sekretary ng ama ni Sandara. Mr. Palma, lumingon si Sandara. Hinanap na baka kasama nitong kanyang ama nang mapansin naman ni Axus ang naghahanap na tingin ng dalaga ay agad itong sabi niya sa pamamagitan ng tingin sa lalaki. Nasaan si Daddy, Mr. Palma? Hindi mo siya kasama? Kasi nasa meeting ang daddy mo, Sandara. Tumawag na isang tauhan si Axus upang samahan si Sandara. Mabuti pa'y mauna ka na sa akin sa kotse, Sandara. Susunod ako kagad. Nagtataka naman sinundan ng tingin si Sandara si Axus kasama ang sekretary ng kanyang ama. Nakapagtatakang hindi siya sinama ng binata. Nakakapanibago, hindi kasi siya sanay na iniiwan ito sa ibang tao. Nang mapansin ng tauhan ng pagtataka sa mukha ng babaeng amo, ay agad tong nagdahilan. Tara na ho ma'am, wag ho kayo mag-alala. Lahat ng ginagawa ni boss ay para sa inyo. Napatango naman si Sandara at sumunod na sa lalaki. Sir, pasensya ka na. Alam ko nagbilin ka sa akin na hindi pwedeng makita ni Ma'am Sandara dahil baka maghanap siya kay Sir Sandro. Pero may gusto lang akong kumpirmahin.
Nilapag ng lalaki sa harapan ni Axos ang isang litrato ni Sandara kung saan kasamang ama. Kung totoong patay ng daddy ni Ma'am Sandara, dapat nasa paligid lang ang kwintas niya. Pwede ho bang alamin niyo kung ninakaw to ng mga taong inutusan ni Ma'am Alma? Kung hindi nila to ninakaw, posibleng hindi to makita sa paligid. Mahalaga kasi ang kwintas na ito kay Sir. Si Ma'am Sandara kasi nagbigay nito sa kanya. Kaya malakas ang kutob ko na buhay pa siya. Hindi naman siguro to madadala ng taong patay na, hindi ba? Kunot ang noon na dinampot ni Axos ang litrato. May suot na gintong alahas ang ama ni Sandara. Nag-iwas ang tingin ng lalaki upang itagong pamumula ng mata. Ayaw ko isipin na wala na si Sir Sandro. Napakabuti niyang amo. Dahil sa kanya, nakapagtapos kami ng mga kapatid ko. Kaya nga pumayag ako sa gusto mo na peke ang dokumentong ipakita kina Ma'am Alma. Inalis ko nakalagay doon na kondisyon ni Sir Sandro upang mapalagay ang loob nila at hindi mabahala. Kaya nakikiusap ako, sir. Hanapin natin ang amo ko. Nakikiusap ako. Hindi maalis sa isipan ni Axos ang pakiusap ng sekretary ng ama ni Sandara. Dahil walang CCTV sa gubat, walang kalapit na bahay at walang ebidensya kung buhay pa nga ba to. Wala silang lead kung saan magsisimulang investigasyon. At kung totoo nga na buhay pang ama ng dalaga, ibig sabihin ay sinadyang ikalat ang dugo sa paligid upang palabasin na patay ng matanda. Ngunit sinong gagawa nito? Axos? Hinawakan ni Sandara ang kamay ni Axos. Kanina pa napapansin ng dalagang tahimik lamang to. Mukhang may malalim tong iniisip. Ayos ka lang ba? May problema ba? Umiling agad si Axos at tinawakan ang kamay ng dalaga. Yes, I'm fine. Nang mapansin ang pag-alala sa mukha ng dalagay ngumiti ang binata. I'm sorry, hindi ko dapat iniisip ang problema kapag magkasama tayong dalawa. Mabuti pa kumain na tayo. Mukhang masarap ang pagkain dito. Pag-iba niya sa usapan, umuso si Sandara. Bakit feeling ko mabigat ang problema mo? Lumunok ng laway ang binata. Iniisip mo pa rin bang pagkikita niyo ni Daddy? Hinawakan ng dalagang kamay nito. Hindi mo nga kailangan matakot, okay? Hindi masungit si Daddy. Nakahinga ng maluwag si Axos. Akala ng binatay nagdududa ng dalaga. Saka kahit naman tumutol pang lahat, hindi kita iiwan kahit si Daddy pa yan. Tuluyan na napangiti si Axos, bigla siyang ginanahang biglang kumain. Nang makita naman ni Sandara ngiti ng nobyo na pabungis-ngis siya, effective palang pambobola ko, no? Nabubuhayan ka ng loob. What? Pambobola lang ang sinabi mo? Hindi may pintang mukha ng tanong ng binata. Kaya naman napatawa si Sandara. Pambobolang totoo yun ha. Sinabi ko yun para umilawalas naman ang mukha mo. Kanina ka pa kasi bumubuntong hininga, tapos mukhang malayo pang iniisip mo. Tinulungan lang kitang mapasaya ng konti. Napangiti na lamang si Axos. Mukhang mas magiging bolera si Sandara sa kanya balang araw. Sandara, iha! Natampal ni Axos ang noon nang magkasamang dumating ang mommy niya at ang dalawa pa niyang tita na sina Clara at Emma. Mommy, akala ko ba sasama ka kay Daddy papunta ng Canada? Anak naman, araw-araw na akong kasama ng daddy mo. Baka magsawa na siya sa beauty ko. Bumaling to kay Sandara. Iha, dalian mo dyan, may lakad tayong tatlo. Mami naman, hayaan nyo naman na masolo ko ang fiancé ko. Hindi mapigilang angal ng binata. Namewang si Camila at pinaningkitan ng mata ang anak. Aba, Axos, sino ka para pagbawalan si Sandarang samahan ng kanyang future biyanan? Saka kapag kinasal na kayo, mawawala na siya ng oras para samahan kami sa banding dahil sigurado ako na araw-araw mo siyang roromansahin. Saka siya ang kauna-unahang babaeng papasok sa ating pamilya, kaya gusto namin siyang makabanding habang hindi pa kayo kasal. Roromansahin? Humawak si Sandara sa mukha na ngayon ay sobrang namumula. Heto na naman ang kanyang future biyanan sa usapang romansa. Humawak sa magkabilang braso ng dalaga sina Clara at Emma. Wait, saan niyo ko dadali ng nobya ko? Nangahabol sana si Axos sa dalaga. Nanginitangay na ng dalawang tiyahin ni humarang si Camila sa anak. Anak, unahin mo na munang paghahanap sa kanyang ama. Kami na munang bahala sa fiancé mo. Mommy, bumuntong hiningang ginang at tinapik ang binata. Nakita kong sekretary ni Sandro kanina, kaya tinanong ko siya anak. Inamin niya sa akin na maaaring buhay pang ama ni Sandara. Alam kong hindi ka makakakilos ng maayos kung nasa tabi mo siya dahil tinatago mo to sa kanya. Kaya naman narito kami anak para aliwin siya. Hanapin mong daddy niya anak para sumaya na si Sandara. Hindi mapigilan ni Axos ang mapangiti. Maasahan talagang kanyang ina. Mom, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi pwedeng gusto niyo mangyari? Hindi to palengke na maaaring ibalik ang mga luxury item na gusto niyo.
Bakit hindi pwedeng ibalik? 3 araw pa lang simula nang i-avail namin sa store niyo ang mga luxury item na to. Hindi birong halaga nito kaya hindi kami papayag na hindi niyo to tanggapin. Galit na giit ni Alma. Mommy, hinawakan ni Allison ng ina upang awatin. Alam ni Allison na hindi pwedeng gusto ng ina, subalit desperada na to. Umaasa na baka maibalik ang luxury item na kanilang inutang. Bitawan mo ko, Allison, asik ni Alma sa anak. Pero mommy, makinig ka. Madiin na hinawakan ni Alma ang balikat ni Allison. Kailangan nating ibalik ang mga to para mabawasan ang mga utang natin. Hindi natin kayang bayaran to dahil wala na tayong natitirang perang pambayad sa mga to. Hindi tayo pwedeng makulong anak. Hindi pwede dahil aalamin pa natin kung bakit nangyari sa atin to. Sumingasing ang mukha ng ginang sa galit. May hinala ako na pakanato ni Sandara. Ha? Hindi ako papayag na magiging masaya siya, anak. Hindi ako papayag. Pangako ni Alma sa sarili bago muling bumaling sa sales lady ng shop. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi pwede ang gusto niyong dalawa? Nagsimula ng makadama ng inisang babae sa mag-ina, kaya pinatawag nitong manager ng kanilang store. Nang dumating to, nakangiting mumaling to sa dalawa. Madam, hindi ba kayo nakakaintindi ng simpleng regulations at rules? Malakas na binagsak ni Almang kamao sa glass counter ng store. Wala kaming pakialam sa rules at regulations nyo. Baka nakakalimutan nyo na customer kami rito. At alam niyo naman sigurong ibig sabihin ng customer is always right. Kaya binabalik na namin ang mga items na to. Hindi na namin sila gusto dahil hindi magandang quality. Bibili kami sa ibang store. Pagsisinungaling ng ginang. Sumenyas ang manager sa security. Agad namang lumapit ang mga to. Anong may paglilingkod namin, manager? Tinuro nitong mag-ina. Kalad ka rin ang dalawang ito palabas. Simula sa araw na to ay ban na sila sa store. May pagkairita na tumingin ang manager kina Alma at Allison. Nakakaabala na kayo sa store. Kapag nagpumilit pa kayo na pumasok ay i-report ko na kayo sa pulis. Gumisip ang manager, tiningnan mula ulo hanggang pa ang mag-ina na magulong buhok at nangingitim ang mga mata. Ang malas nyo dahil malaking pamilyang kinalaban nyo. Ano pang hinihintay nyo? Kalad ka rin na sila palabas. Utos ng manager. Lumabas ang may edad na babae mula sa loob. Itong may-ari ng shop. Itong nag-utos sa manager na hayaang malubog sa utang ang mag-ina. Napailing ang store owner. Mukhang malaki ang kasalanan ng mag-ina kaya mismong De La Cuesta ang nag-utos na palubugin sila sa utang. Bitawan niyo kami ng mami ko. Ano ba? Panay ang pagpupiglas ni na Alma at Allison. Napaigik sila sa sakit na padarag silang bitawan ng mga security. Tumama sila sa semento. Mga walang hiya kayo. Pabalikin niyo kami, sigaw ni Alma. Pinagtitinginan na sila ng mga dumaraan sa paligid subalit hindi alintanan ng ginang. Mommy, ano gagawin natin? Mommy, umiiyak na tanong ni Allison sa ina. 3 araw na silang pabalik-balik sa bangko upang alamin kung may laman ng account nilang hawak subalit bigo sila. Sinubukan nilang isauli ang mga luxury items sa store upang mabawasan ang kanilang utang, subalit lagi silang tinatanggihan. Mommy, naghihirap na ba tayo? Mommy, ayokong maghirap. Umiyak si Allison, walang tigil ang pagtawag sa kanila ng mga bangko at mga store na pinagkautangan. Walang natira sa kanila maski piso. Sinubukan nilang ibenta ang mansyon o anumang pwedeng ibenta ng pag-aari ng mga kawangko, ngunit nabigo sila. Hindi ko maintindihan, Mommy, pati ang mansyon at lahat ng rest house ng mga kawangko ay nakapangalan na sa mga De La Cuesta. Paano nila to nabili nang hindi natin nalalaman? Mommy, paano na tayo ngayon? Ayoko nang bumalik sa mabaho at maraming apartment na tinutuluyan natin. Ayoko na, Mommy. Ano kayang gagawin ni Alma ngayong nawala ang lahat sa kanila ni Allison? Nasaan na nga kayang ama ni Sandara? Buhay pa kaya to? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.